Apat na araw bago sumapit ang bagong taon, nagkasunog sa Nia Road sa Quezon City. Sa lawak at laki na apoy, itinaas na sa Task Force Delta ang alarma. Patuloy pa rin inaapula ang sunog na nagsimula raw sa isang paupahang bahay. Problema ngayon ng mga residente kung paano nila sasalubungin ang bagong taon. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Pia Cedric, nasa Task Force Delta pa rin ang sunog dito sa bahagi ng Nia Road sa Barangay Piñahan, Quezon City. Ang sunog mabilis ang naging pagkalat kaya yung mga taga rito hindi maipinta ang pagkabahala. Walang 20 minuto ang inabot mula ng sumiklab ang sunog bago mag-alas 6:30. Bago ito itinaas sa Task Force Alpha. Indikasyon ng lawak ng inabot ng apoy at pangangailangan ng mas maraming bombero. Sa lawak ng kinain ng apoy, EDSA palang tanaw na ang tindi ng pinsala. Ang Nia Road napuno agad ng mga nagtatakbuhang residente para isalba ang anumang kayang buhatin. Gayon din para tumulong sa mga bomberong hirap hindi sa tubig, kundi sa kipot ng daanan at mga nakaharang na trapal, yero at gamit. Maya-maya lang naabutan naming tumatakbo si Aling Nancy, balisa at hindi makausap. Hinahanap niya ang pamangking si Portia. Siyempre I'm worried, di ba? Dahil mga bata na naiwan. So tumakbo kami galing dito. Hindi niyo pa nakikita? Hindi ko pa nakikita. Hindi na namin siya nakita pa. Habang tumatagal pataas ng pataas ang alarma, alas 7:30 itinaas ito sa Task Force Delta. 2 baitang na lang sa pinakamataas na general alarm. Sa paunang investigasyon ng BFP, nagsimula sa ikalawang palapag ng isang paupahang bahay ang sunog. Wala pang tinutukoy na sanhi. At Pia Cedric, sa ngayon ay kung makikita ninyo sa aking likuran, sa ngayon ay nasa Task Force Delta pa rin ang sunog. Pero kumpara kanina, 1 hour and a half ago, kung kailan ito dineklarang Task Force Delta, ay medyo limitado na yung scope nitong naturang sunog dito nga sa bahagi ng Nia Road. Bagamat makikita natin, meron pa ring apoy, partikular doon sa may gitnang bahagi nitong residential area. Kaya patuloy pa rin ang pagdating dito ng mga truck ng bombero. Patuloy pa rin ang kumbaga bayanihan para madalian na o mas mabilis nang maapula itong apoy. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan pa rin tayo sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, mga opisyal to be specific, to ask kung meron na ba silang estimate, kung ilang pamilya na ba ang apektado, magkano ang danyos at kung anong sanhi. Pero sa ngayon, wala pa tayong ganong impormasyon. Pia, Cedric? So, Dano, sa ngayon, under control na yung sunog? Pia, technically hindi pa natin masabi na under control dahil hindi pa rin nagbabago yung declaration ng Task Force Delta. Konti na lang 2 baitang na lang to the highest na general alarm. Pero sa ngayon, kung makikita natin dito sa general vicinity nitong Nia Road, kumpara kanina, mga alas 7:30, medyo limitado pa rin. Limitado na yung sunog. Hindi na ganun kalaki yung apoy, hindi na ganun kalaki yung danger nito na kumalat pa. Bagamat dahil meron pa ring apoy, meron pa ring usok at meron pa ring panganib ito, kaya marahil ay hindi pa ito na ibababa. Bagamat inaabangan din natin dahil usually sa ating experience sa pag-cover ng mga ganitong klaseng sunog, kapag medyo bumaba na yung kumbaga yung perimeter nung aktual na nasusunog ay usually ilang minuto na lang yan bago ideklara ng under control. At yung mga taga rito din, inaasahan din nila yon na maapula na, tuluyan ng maapula ang apoy para maisalba na rin, kumbaga hindi na rin magkaroon ng ganong mas malaki pang panganib. Hindi lang sa mga kagamitan, kundi pati na rin sa kanilang mga kaanak kagaya ng ating nasaksihan kanina, Pia. Pero Dano, sa ngayon ba may mga dumadating pa ba para tumulong sa pagresponde? Kasi kanina, nung papunta ako dito sa GMA, may mga nakakasalubong pa ako na mga bombero pasado alas 7 ng gabi na rumiresponde, halos mag-aalas 8 na yon. Pero ngayon, sa video mo, parang wala nang dumadating sa ngayon. Ibig sabihin, kaya na, sapat na yung bilang ng mga bomberong dumating? Actually, Pia, bago tayo sumahim papawid, ay merong mga, if I'm not mistaken, mga 3 truck ng bombero na tumuloy dito. Actually, dahil dun sa bilis nga rin nung pagkalat ng sunog, yung mga taga rito, at least yung mga nakatira dun sa residential area, sumentro, lahat ay napunta dun sa mismong kalsada ng Nia Road na so much na yung barangay ay kinailangan ng kumbaga i-police yung area para makadaan nga naman yung mga truck ng bombero dahil yung mga unang rumesponde naubusan ng tubig. At hindi lang kasi tubig yung naging problema din yung mismo mga daanan kung paano mo maipapasok yung hose
para maapula mo yung mismong sentro ng pinangyarihan ng sunog. So kanina nakita din natin mga trapal, mga yero, mga mesa, mga kinailangan tanggalin yon. At kung syempre, alam naman natin na kapag nadilaan niya ng apoy, medyo mainit yan. So medyo delikado din. At yung ibang mga taga rito din, nagbabayanihan na rin at tinatanggal na rin nila yung sarili nila mga gamit para mas mabilis na makadaan yung mga host. So ngayon, meron pa rin sa ngayon, walang dumadaan dito sa ating area. Pero kanina ay meron pa rin mga dumadaan dito dahil nga Task Force Delta pa rin ang sunog na ito, Pia. Oo, Dano, gaano nga ba kalayo yung sentro mula dyan sa mismong kalsada? Kasi alam naman natin, yung Nia Road, kung ikukumpara sa ibang lugar, medyo malapad naman yung daan. So madaling makakarating dyan yung bumbero. Pero yung papasok nga, alam natin, siksikan, dikit-dikit yung mga bahay-bahay. So ito kasi dun sa video, nakikita natin, parang mahirap tansyahin kung gaano kalayo yung mismo apoy dun sa mismong gilid ng kalsada. Actually, Pia, kahit kami, hindi rin namin naikot yung buong perimeter. Pero one access dito is through EDSA northbound. So from EDSA northbound, mula sa atin, sa GMA Network Center, past GMA Kamuning Station, merong isang kanto dito na pwedeng pasukan. Medyo malawak yung daan, pero pagdating na dito sa may kanto, kung makikita niyo kasi parang perpendicular siya, pagdating na dun sa mismong kanto, dun na nagsisimula yung pagtutuos, halimbawa, kumbaga, nung truck ng bombero. At yung, syempre, pwede mo naman siya i-park dun sa mismong kanto. Ang problema, paano mo maipaparating yung hose dun sa mismong sentro ng residential area na nasusunog. Another access road is East Avenue. Sa pagkakaalam natin, umabot din doon sa general area na yon. Pero sa pagkakaalam din natin, sa impormasyon din natin, yung karamihan doon sa mga residente ay doon din pumunta sa East Avenue. So you have two situations dito sa area na ito which made it a bit harder para doon sa mga bombero na apulahin itong sunog na ito, Pia. Alright. At Dano, panghuli na lamang, kasi nakikita natin yung mga residente na nasa likod mo habang nagla-live ka. Palakad-lakad, paikot-ikot pa rin. I'm sure lahat sila gustong maisalba yung kanilang mga gamit at kung ano pang natitira sa kanilang tahanan. Pero meron bang lugar na inilaan ang kanilang barangay para sa kanila para may matuluyan ngayong gabi? Sa ngayon, Pia, wala pa tayong impormasyon hinggil sa bagay na yan dahil kanina ang nakita natin dun sa mga opisyal ng barangay ay yung pagpopolis dun sa mismong kalsada. So basically, ang ginawa lang is, kumbaga, pinaurong muna yung mga residente, pinatabi muna para makadaan yung truck ng bombero dahil kanina, it was very important na maapula muna yung sunog and then doon natin maasikaso yung ibang mga bagay. Sa pagkakaalam natin ay meron ng mga plano, halimbawa doon sa relocation, pero sa ngayon yung mga detalye hindi pa natin nakukuha sa ngayon, Pia. Maraming salamat, Dano Tingkungko.